Ang komunikasyon ay mahalagang manifestasyon ng ugnayan ng wika at lipunan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng koneksyon ang mga individual at grupo sa loob ng isang lipunan. Kapag may ugnayan ang mga taong mula sa magkaibang wika at kultura tulad sa larangan ng emosyon, komersyo at turismo, kailangan ng medium upang magkaunawaan, gaya ng wikang Ingles at Pilipino. Dahil likas na nagbabago at naaangkop ang wika, nalilikha ang mga paraan upang pag-ugnayin ang mga taong sa magkaibang grupo. Mula sa pangangailangan ito, isinilang ang mga konsepto ng lingua franca, pidgin at creole o creole bilang tulay ng komunikasyon sa mga taong may iba't ibang pinagmulan. Muli, ako nga pala si Johnny P. Abdul Qadir na nanggaling o mula sa BSED in Social Studies at ngayon tatalakayin natin ang mga iyan. At una muna nating talakayin kung ano nga ba ang lingua franca. Ang lingua franca ay ang paghahanap ito ng common o wikang alam ng mga taong may iba't ibang sinasalitang wika para magkaunawaan. Ang lingua franca ay isang pagkalahatang wika na ginagamit ng mga taong may magkaibang katutubong wika upang magkaintindihan. Isa itong wikang tulay o wikang medium ng komunikasyon sa pagitan ng mga grupong hindi pareho ang unang wika. Halimbawa, sa Pilipinas, ginagamit ang wikang Pilipino o Tagalog bilang lingua franca. Sa mga sitwasyong kailangang magkaunawan ang mga taong mula sa iba't ibang rehiyon na may kanya-kanyang katutubong wika. Halimbawa, Tagalog, Cebuano, Ilocano, Maguindanao at iba pa. At gumagamit naman tayo ng wikang Ingles bilang lingua franca sa pakikipag-usap sa mga dayuhan. Narito ang mga uri ng lingua franca. Una, ang lokal na lingua franca. Ito ang wikang ginagamit sa isang maliit na komunidad o lokal na lugar upang pag-ugnayin ang mga taong may iba't ibang wika. Halimbawa, sa Cotabato City, may mga taong may iba't ibang wikang kanilang kinagisnan. May mga Maguindanaon, may Iranon, Maranao, Bisaya, at iba pa. At ginagamit nila ang wika o lingua franca na Tagalog o Pilipino upang sila ay magkaunawaan. Yun ang lokal na lingua franca. At sa pangalawang uri, meron tayong ditong national na lingua franca. Ito ang wikang ginagamit sa buong bansa upang pag-ugnayin ang mga mamamayan mula sa iba't ibang wika at rehiyon. Halimbawa, dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang rehiyon gaya ng Cebu, Ilocos, Cotabato, Iloilo at iba pa. At gumagamit tayo ng iba't ibang wika. Gaya na lamang sa Cebu, meron silang sinasalitang Cebuano na kanilang lingua franca, lokal na lingua franca. Sa Cotabato City, ang kanilang lingua franca ay Tagalog o Filipino. Sa Pagadian, meron silang lingua franca na Bisaya at iba pa. At sa Pilipinas, gumagamit tayo ng Pilipino o Tagalog bilang lingua franca para tayo ay magkaunawaan at magkaintindihan kahit tayo ay may iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. At ang huli o pangatlong uri ng lingua franca, ang international na lingua franca. Itong wikang ginagamit sa buong mundo o sa pandaigdigang ugnayan, sa edukasyon, negosyo, diplomasya at teknolohiya. Paano pagsabihin natin ano nga ba ang lingua franca ng daigdig? Diba? Ingles na ginagamit sa pakipagkalakalan, edukasyon, negosyo at iba pa. Ibig sabihin, mas tamang gamitin ang lingua franca of the world, ang Ingles, kaysa universal language or lingua franca. Dahil pag sinabi nating universal language, ibig sabihin applicable to all. Ang English naman ay hindi naman applicable to all dahil mayroon pa rin mga bansang na nanatiling gumagamit ng kanilang sariling wika at hindi wikang Ingles. Kagaya na lamang ng China na mas pinapahalaga nila ang kanilang sariling wika gaya na lamang ng Mandarin Chinese. At iilan lang sa kanila ang nakakapagsalita o nakakaintindi ng wikang Ingles. Muli, ako nga pala si Johnny P. Abdul Qadir at yan ang lingua franca. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Nares K. Solano at ngayon ay dumako naman tayo kung ano nga ba ang pidgin at creole.
Ang pidgin ay isang uri ng pinasimpleng wika na nabubuo kapag dalawang grupo na may magkaibang wika ay kailangang makipag-ugnayan sa isa't isa, lalo na para sa tiyak at limitadong layunin gaya ng kalakalan o trabaho. Ngunit hindi nila naiintindihan ang wika ng bawat isa. Sa ganitong sitwasyon, naghahalo ang mga wika nila upang makabuo ng isang simpleng uri ng wika na may layuning magkaintindihan kahit papaano. Sa proseso, isang wika ang mas nangingibabaw, karaniwang ang prestiyosong wika o mas makapangyarihang wika gaya ng wika ng mga kolonyal na mananakop, halimbawa Espanyol, Ingles o Pranses. At dito karaniwang nagmumula ang bokabularyo ng pidgin. Ang prosesong ito ay tinatawag na pidginization. Sa madaling salita, pag sinabi nating pidgin, ito ay pinasimpleng wika ng dalawang magkaibang grupo upang sila ay magkaintindihan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga katangian ng pidgin. Ang unang katangian ay hindi ito unang wika ni Numan. Ibig sabihin, walang sino mang ipinanganak na ito ang kanilang unang wika. Nabubuo lamang ito kapag may pangangailangan sa komunikasyon sa pagitan ng mga taong may magkaibang wika. Pangalawang katangian ay limitado ang gamit. Ibig sabihin, ginagamit lamang ang pidgin sa mga tiyak na pagkakataon, halimbawa, pakikipagkalakalan, pakikipag-usap sa dayuhang mananakaw at iba pa. Hindi ito ginagamit sa mga formal o personal na larangan tulad ng tahanan, paaralan o simbahan. Pangatlong katangian ay ang limitado ang bokabularyo. Ibig sabihin, simple lamang ang wika at kakaunti ang salita. Karaniwan, ang mga salita ay galing sa mas prestiyosong wika, ngunit may sariling paraan ng pagsasama-sama o grammar na naiiba sa pinanggalingan nitong mga wika. Ngayon ay dumako naman tayo kung ano ang Creole. Ang Creole ay isang wika na napaunlad mula sa pidgin. Ibig sabihin, nagsimula ito bilang pidgin, isang pansamantalang wikang ginagamit ng dalawang grupo para makipag-ugnayan at naging ganap na wika na may sariling gramatika, bokabularyo at mga tagapagsalita. Ito ay nangyayari sa proseso ng creolization o ang paglawak ng gamit at istruktura ng pidgin hanggang sa ito ay maging unang wika ng isang komunidad. Kapag ang pidgin ay ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at nagkakaroon ng bagong henerasyon ng mga taong iyon na ang unang wikang natutunan mula pagkabata, ito ay nagiging Creole. Ang Creole ay hindi na lamang wika ng kalakalan o pangangalakal. Ginagamit ito sa lahat ng domain ng lipunan, sa bahay, paaralan, simbahan, pamahalahan at iba pa. Ito ay mas malawak na bokabularyo, mas komplikadong gramatika at formal na gamit. Ilan sa mga katangian ng Creole ay ang una, may katutubong tagapagsalita. Ang pangunahing pagkakaiba nito sa pidgin ay ang Creole ay may mga taong ipinanganak na iyon ang kanilang unang wika. Sa ganitong paraan, ang wika ay nasasakatutubo o nagiging nativized. Pangalawa, galing ito sa pidgin. Hindi basta-basta lumilitaw ang Creole, nagsimula ito sa pidgin, ang pansamantalang wika na dati walang native speaker. Pangatlo, dumaan sa proseso ng creolization. Ang pagsasakatutubo ng pidgin ay tinatawag na creolization, ang paglipat mula sa pansamantalang wika tungo sa permanenteng wika ng isang grupo. Pang-apat, may dalawang paraan ng creolization. Gradual, unti-unting pag-unlad ng pidgin patungong Creole habang ito ay lalong ginagamit at na-develop ang grammar at bokabularyo. Pangalawa ay biglaan or sudden creolization. Mabilis na pagsasakatutubo ng pidgin kahit hindi pa ito ganap na na-develop. Ang halimbawa ng pidgin na umusbong bilang Creole ay ang Chabacano ng Zamboanga. Nagsimula ang ebolusyon ng wikang Chabacano noong dinala ng mga Kastila ang mga sundalo sa Zamboanga upang tumulong sa pagpapatayo ng kuta o ngayon ay tinatawag na Fort Pilar. Dahil dito, kinailangan nilang makipag-ugnayan sa mga katutubo ng Zamboanga na may sari-sariling wika na hindi magkaugnay o magkaintindihan.
Dahil sa pangangailangan ng komunikasyon, nabuo ang isang simpleng ugnay ng wika na pangunahing nakabatay sa bokabularyong Espanyol, ngunit may pinasimpleng gramatika. Ito ang unang anyo ng Chabacano bilang isang pidgin. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumawak ang gamit ng pidgin sa araw-araw na buhay. Kalaunan, may mga batang isinilang sa komunidad na ito na ang wikang kanilang natutunan at naging pangunahing wika sa tahanan at paligid. Ito na ang simula ng proseso ng creolization, kung saan ang pidgin ay naging isang ganap na wika na may sariling estruktura at mga katutubong tagapagsalita. Lumawak ang bokabularyo, naging mas matatag ang gramatika at mas expressive o mas may kakayahang ipahayag ang iba't ibang ideya at damdamin. Sa kasalukuyan, ang Chabacano ay isang Creole na wika na ginagamit ng mga taga-Zamboanga sa iba't ibang larangan tulad ng tahanan, paaralan, media at reliyon. At ito rin ang tinuturing world's oldest Creole language at 390 years old. Yun lamang po at maraming salamat.